Alright, so yun, welcome back to my channel. I'm Mr. Vice. So ito nga mga kababayan, pag-usapan nga natin about nga dito sa So bago natin pag-usapan nga natin to yung mainit na issue. So hindi tayo nakagawa ng mga video no nakaraan, no, yung mga nangyari nga nito mga nakaraan. Ito kasi medyo masama pakiramdam ko, sinisipon pa rin ako. Galing din tayo sa sakit. So hindi tayo makagawa ng video, no, ng video, no, commentary yung mga nangyayari sa balita. So ito nga guys, so pag-usapan nga natin about nga dito sa impeachment complaint, no. Aban nga dito kay kay BP Inday. Ito panoorin mo natin yung video. Hinihintay natin ang ating Secretary General para po i-receive yung impeachment complaint ng ating po mga private complainants, mga citizens at civil society leaders na narito ngayon. Para po ipakilala yung mga complainants, sinatawagan ko po si Senator Laila De Lima. Ang galing, no? Parang yung introduction, ano pa no? Correction hindi na po siya senador. Former Senator Laila De Lima. Correct lang natin. Okay. Ito pong complaint for impeachment ay pinirmahan ng 17 complainants. Ang mga galing sa civil society organizations, galing din sa religious sector, galing din sa ibang grupo. But they are filing all of these signatories, 17 signatories, are filing this in their personal. Tignan niyo mga kababayan yung mga nag-file, yun yung mga galit na galit sa Duterte family. At galit na galit kay BP Inday Sara na, alam mo yun, diba, yung mga taong yung ayaw na ayaw nila sa Duterte. Capacity, even if they are members of various groups or of various party lists, etc. So, 17 po sila. Ang mga nag-file po ay sila former Secretary Ging Deles, former Secretary Ging Deles, Father Flaviano Villanueva, SVD, Gary Alejano of the Magdalo, and Alice Murphy as the Urban Poor Group. Yun sa pagkakalam ko yung Gary Alejano, yun yung tumakbong senador Correct me if I'm wrong yun yata yung tumakbong senador tapos hindi nanalo din. Atuloy. Francis Aquino D, that's Kiko D, Mr. Eugene Louis Gonzalez, Doc Sylvia Estrada Claudio, Lea Lopez Navarro, Rowena Amon, Mr. Randy Francisco de los Santos, that's the uncle of Kian de los Santos, a victim of the EJK, Ms. Filomena Cinco, Mr. Teodoro Teddy Lopez, Sister Susan Santos Esmile, SFIC, Mary Grace de Guzman, Sister Mary Grace de Guzman, Father Robert Reyes, Miss Maria Yvonne Cristina Hereza. So those are supposed to be 17 signatories. So yun yung interview kay De Lima. Alam mo mga kababayan, ito lang naman yan, di ba? Kaya hitik na hitik sila doon sa kumbaga, alam naman natin na sino pinakamalakas na pagdating sa presidential ball. Wala naman yung iba kundi si BP Inday Sara. Kaya patuloy nilang ginigiba, di ba? Yung Ali. Gaya nga na sinabi ko, di ba? Ginigiba nila. Kasi walang imposible po mga kababayan
Alam nyo, yung nangyari dun sa, nung mga nakaraan, di ba? Alam nyo yung kay Bong Revilla. Tapos si Jinggoy, di ba? Sino yung dating matunog, natatakbo noon, di ba? Sa presidential board, saka vice president, na magka-tandem na malakas. So, ano nangyari? Nung time na yun, di ba? Kinasuwon sila, di ba? Kumbaga, binaraso sila ng administrasyon. Napakulong sila noon. Nung napakulong sila noon, nawalan sila ng, di ba? Ng chance. Siyempre, sino nga ba naman tatakbong presidente? Nasa loob ka ng kulungan, hindi ka makapangkampanya. Tama, mali. Napakahirap noon, mga kababayan. Sa totoo lang, napakahirap noon. Ito, ginagawa nila to stepping stone, yung impeachment. Pagka lumusot, na yun, kakasuhan na nila. Yun yung mga plano nila. Kumbaga sa ginagawa nila tong ginagawa nilang, alam mo yun, stepping stone, para papunta doon. Tapos, unti-unti nilang, diba, dinudurog yung Duterte family. Ganun yung style. Hindi sila umabra doon kay PRRD, kay Tatay Digong. Kaya ginagawa nila ngayon, inaano nila ngayon si BP Inday. Kasi si PRRD hindi naman tatakbo na eh. Ang tatakbo na si BP Inday kung sakali. Diba sa 2028. Pero ang tanong, kung matanggal si BP Inday, sino papalit? Meron nangangarap na pumalit sa kanya. At based doon sa gusto nila mangyari, gusto nga nila mangyari na mabago yung konstitusyon. Gusto maging prime minister. Yun yung nakikita ko. Ito, panoorin muna natin isang balita. Ito. Formal nang naghain ng reklamo ang ilang sibilyang grupo para patalsikin sa pwesto o ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Dumating sa Kamara ang mga grupo kasama si dating Senadora Laila De Lima para ito sa mga aligasyon ng umano'y grave misconduct, korupsyon, bribery at iba pang paglabag. Alam niyo, pag nakikita ko to, no, hindi ko mawari paano naging congressman yan. Hindi, sa totoo lang, hindi ko mawari. Paano na kaya naging congressman yan? Hindi ko nga kilala yan eh. Alam niyo kasi sa party list, yung pangalan lang ho yung binubungan nila. Pero yung tao, hindi mo nakikita. Hindi, yung totoo lang, di ba? Hindi nyo nakikita yung tao. Yung pangalan lang. Sa konstitusyon, inendorso na rin daw ito ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Di ba? Dito ka magtataka sa mga to. Paano ito na nanalo mga to? At napaka-imposible ho na wala akong nagpapagalaw sa mga to. Ako hindi ako naniniwala na opinion ko lang to. Ulitin ko, opinion ko lang to. Hindi ako naniniwala na walang nag-uutos dito sa mga to or walang nagpapagalaw. Meron at meron yan. Kasi, pantakin nyo, di ba? Hindi na natapos yan. Yung impeachment, impeachment. Yung na yan, yung impeachment na yan, isa pa yan. Yung confidential funds na yan. Yung confidential funds na yan, hindi na natapos-tapos. Di ba? Sa totoo lang, hindi na natapos-tapos, 125 million. Pero kung titignan nyo yung sitwasyon, nagbenta ng ginto, hindi nila tinatanong. Hindi nila iniimbestigahan. Flood control, hindi nila iniimbestigahan. Ayaw nila imbestigahan. Diba? Yung PhilHealth, saan makakita, yung pera ng PhilHealth, diba? Kinukuha nila. Diba sa mga contributor? Sa mga tao naghuhulog sa PhilHealth. Tapos, ang galing, diba, mangungutang sa World Health. Sa World Bank. Gagamitin daw para sa, sugan. Ito ba nakakatawa? Diba? Ano sabi ni BBM? Diba ni Bongbong Marcos? Iwasan yung magarbong party-party. Ngayong Christmas. Hindi, yung totoo lang.
Pero pwede magduran-duran. Tapos meron pa plano dito sa Manila. Diba, kasama si Mayora Lacuna. May Christmas party daw na gagawin. Merry Christmas party. Napansin nyo? Tapos, yung Sorsogon binabaha. Grabe, di ba? Diba napansin nyo yung video? December 1, lumalakad sila sa red carpet. Samantalang yung mga taga Sorsogon, lumalakad sa baha. Nakakatawa lang po talaga mga kababayan. So hindi natin mawari, no? Bakit nagmamadali sila na matanggal yung vice presidente? Eh layo-layo pa naman ng ano, 'di ba, nung 2028 preparation. Kasi alam mo bakit gusto nila matanggal? Para hindi na makaporma si Inday. Si VP Inday Sara. Yun yung katotohanan doon. Gagawin nila yung ginawa nilang style noon, 'di ba? Doon sa mga gusto tumakbo na malalakas, sisirain na nila. Which is ginagawa na nila ngayon. Yun yung ginagawa nila ngayon. Dinudurog nila. Dinudurog nila yung kung sino yung malakas sa presidential board. Kasi gusto nilang sila yung maupo eh. Kasi totoo yung sinasabi ni VP Inday Sara eh. Na hindi siya tatantanan hanggang 2028 hanggat hindi sila ang nakakaupo. Ayun lang yun. Hindi nila tatantanan si VP Inday. Totoo yun. Maniwala kayo. Kaya nga nandyan yung mga, di ba, yung paulit-ulit na confidential funds, di ba? Yung 125 million, paulit-ulit, hinahanapan ng resibo. Yung mga kababayan naman natin, ano, di ba, tatanga-tanga. Hindi mo alam saan nanggaling, ano, utak nila, kung anong meron utak yung mga yan. Confidential nga eh. Bakit nila ilalabas? Ba't mo hanapan ng resibo? Eh, ayon nga doon sa ginawang batas niya, no, di ba? Pagkakalam ko si Lacson ang gumawa, no, na correct me if I'm wrong, ha? Ang kailangan lang doon, certification. Tapos binubuksan nila, binubusisi nila, lahat ng resibo kailangan. E samantalang, di ba, kung tutusin, kung bubuksan nila yun, dapat lahat kasama presidente. Lahat na may confidential funds, pati yung mga congressman na mayroong confidential funds, dapat yan, buksan lahat. Yun yung dapat. Hindi yung pinipili lang nila. Kasi kitang-kita nyo eh, yung majority, yung mga majority sa Congress, ang binibira lang nila si Inday Sara. Iba nga dyan, sip-sip noon kay Pangulong Duterte eh. Eh samantalang ngayon, diba, kinakalaban na. Tapos meron pang kumakabig na mga congressman, nagsasorry. Pasensya na, pakisabi kay VP Inday ha. Hindi naman namin gusto yung ginagawa namin kasi mag-e-eleksyon. Tama mali. Yun yung bagay na hindi natin na naiintindihan ng mga tangang loyalista. Yung mga tansuba. Panarin ba natin ito isang balita? To put it quite frankly, hindi naman, you know, if there's smoke, there's fire. Eh, yung mga ganyan naman, it started with a speech of Congressman Valeriano. Dinala sa committee, nag-hearing, and in the course of those hearings, ang daming lumabas. Ang daming acknowledgement receipts, ang daming lumabas na pwede naman sanang sagutin. Alam mo, eto lang mga kababayan. Ako naniniwala ako. Doon sa mga congressman na pilit na ginigiba yung Duterte, meron at meron matatalo dyan. Maniwala kayo sa akin, 100%. Sabihin man natin hindi lahat matatalo, pero meron at meron matatalo dyan. Ako may kilala na ako dyan eh. Nag-aalangan na siya. Kasi alam niyo bakit? Ang laki ho ng impact ng Duterte. Ng DDS. Ang laki po.
kahit saang syudad ka pumunta o bayan, meron mga Bisaya. Lalo-lalo na ho dito sa Maynila. Meron at meron mawawala dyan sa 2025 election. Mawawala sa pwesto. And it's not gaslighting. Again, it is what it is. Ang dami, hindi naman, di ba, kami, nagpapagod kami, nagpupuyat kami para silipin yung mga dokumento na yon para isa-isahin. And Trabaho niyo po yun. Kung tutusin, kayo may gusto niyan eh. Trabaho niyo yun eh. ang dami naming nakikita. In fact, marami pa kaming nakita na hindi pa namin na itatanong. So, hindi. Kasi kung meron kayong gusto itanong, di ba? Sabi nga ng ano eh, ombudsman nga nagsalita eh, di ba? Wala naman sila nakikita ng ano eh. Pero kayo lang naman yung sige ng sige. Diba? Kung titignan niyo yung sitwasyon, kung gusto niyo diba, maging fair, lahat buksan niyo na may confidential funds. Pati si House Speaker, pabuksan niyo. Eh kahit nga hindi niyo na buksan, alam na eh. Pabuksan niyo lahat. Huwag yung pinipili ninyo, di ba? Hindi siya terrorism on our part na we're terrorizing the OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Ang problema, they spent so much time not attending. Ayun nga eh. Nauubos po sa inyo yung oras dahil dyan sa confidential funds na yan. Mantakin nyo na hindi na kayo nagtatrabaho. Imbis na tinututukan nyo, gumawa ng batas at tinututukan nyo, di ba, yung 125 million confidential funds. Yung CF, yung mga confidential funds sa BP Inday. Tapos yung mga nagamit doon sa DepEd. Pero itong mga to, dapat to, sa mga congressman, di ba, silipin din ito yung mga salin. Kasi magtataka ka, mayroong isang teacher dyan. Teacher, tapos biglang naging Doon lang tayo sa totoo, ha. Tapos mayroon pang isang congressman. Diba dati napakaliit ng lugar niya ngayon. Parang buong street, kanya na. Ang dami niyang property dito. The hearings, and now that they are attending, di ba? So, kung sana nung umpisa pa lang pumunta na sila, then sana tapos na, nasagot na sana nila. Yun lang. Di ba? May kasunod pa yan eh. Actually, may kasunod pa yan. Hindi lang natin nakuha ng buo. Sabi nga niya eh, di ba? Sana daw tumakbo noon si BP Inday. Wala namang plano tumakbo si BP Inday noon. Pero, kung titignan natin yung survey, si Inday yung nangunguna noon. Si BBM, wala. Pumapangatlo lang yata siya o pangatlo, pang-apat. Diba? Sa survey noon. Kasi nangunguna nun si Robredo eh. Tapos, sumusunod si Isko. Tapos si Pacquiao. Nagpapalitan si Isko at si Pacquiao. Pangilan siya. Diba? Yun nga sinabi ni Amy Marcos eh. Diba? Ni Senador Amy Marcos. Hindi kami mananalo kundi mo kami susuportahan. Kunin mo na lang Vice President si Bongbong. Yun yung sabi ni Amy. Mantakin mo yun.
kinukuha na ng vice president, representa na maging vice president. Tapos yung sinabi ni Inday, hindi ako tatakbo. Biglang nagbago isip, biglang lumiwanag yung paligid, di ba? Gustong maging, presidente na lang tatakbuhin niya. Kunin ka namin vice president. O, di ba? Sino ngayon na naggamit? Yun yung bagay na yun, di ba? Hindi naiintindihan ng mga saradong utak na kung ano yung mga pinagsasabi sa social media, pinag-comment, na wala naman talagang laman. Kasi kung pipilit nila na ipipilit yung gusto nila na, hindi, dapat nung tumakbo ka na eh. Eh kung tumakbo yan ngayon, malaman yan ang presidente ngayon. Hindi si BBM. Kontakin mo, di ba? Sobra-sobra yung nangyayari ngayon. Corruption. Tanong, di ba may video pa nga si Katun Ying eh. Garapalan ang corruption ngayon. Totoo naman. Garapalan. Marami nga dyan bayaran vlogger eh. Binabayaran na vlogger para sirain si BP Inday. May mga vlogger din niya sinisiraan si Isko. Hindi naman political vlogger pero biglang nag-political. Right? So, yun lang yung mga kababayan na maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong follower from YouTube to TikTok and Facebook. So, hindi natin alam kung hanggang saan itong mangyayari ng impeachment laban kay BP Inday Sara. Pero, we stand for BP Inday. No? Tatayo tayo para kay BP Inday. Lalaban tayo para sa bayan. Hindi mo natin pinaglalaban dito si BP Inday. Ang pinaglalaban mo natin dito, yung magandang pamamalakad ng ating gobyerno. Alam naman ho natin mga kababayan na napakaganda magpalakad ng Duterte. Kasi kung hindi mo maganda magpalakad ng Duterte, hindi ho ganun kaganda ang Davao. At hindi rin ho aayos ang bansang Pilipinas nung panahon ni PRRD. Ama mali. So ayun mga kababayan, no, maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong followers ulit, no, sa mga ating mga OFW, no, na nag-subscribe sa ating YouTube channel and TikTok and Facebook. Maraming salamat sa inyong lahat. Medyo masama pa rin po yung pakiramdam ko at sinisipon, no. At ingat po kayo and let's keep support, no. We stand for the truth, di ba? And sabi nga ni, di ba? I'm not a Filipino for nothing.